Nagsimula ang kwento sa pagdalaw ni Chikot kay Nanay Magloire. Siya ay matalino negosyante. Pinuntahan niya ang lupa na may-ari ng matanda. Kinumustahan niya ang matanda at pagkatapos ay tinanong niya ulit kung sigurado siya sa kanyang desisyon, hindi ba niya ipagbili ang lupa. May ibang plano si Chico. Binigyan niya ang 30 korona ang matanda upang pumayag ang matanda na bilhin na ang lupa habang mabuhay pa ang matanda. Makapalipas na 3 taon, mabilis na. Nagalit si Chico dahil hindi pa pumanaw ang matanda, kaya't muli niyang pinuntahan ang matanda at tinanong kung maaari siyang pumunta sa kaniyang bahay upang sila ay maghampunan na. Tinukso ng alok na ito ang matandang lalaki, ngunit tinanggihan niya ito. Ito ay dahil pa rin sa kanyang kawalan ng katiyakan na ito ay isang patibong. Kaya naman naisipang bumisita ni Nanay Magloire, abogado, upang maitutunan ang kanyang mga opsyon. Mula niyang nilapitan ang matandang at hiniling kung maaari siyang pumunta sa kanyang tahanan at kumain na lamang ng hapunan. Nang bisitahin ng matanda si Chiket, isang araw binigyan ni Chiket ng masarap na alak na alam niyang magustuhan ng matanda. Hindi ito matanggian ng matandang babae at uminom siya ng maraming kopito nito. Pagkarinig sa sinabi ng matanda ay agad pinuno uli ni Chiket ang kopito nito. Gusto pa sanang tumutoy ng matanda subalit huli na. Unti-unti ulit niyang ininom ang pangalawang kupita tulad na ginawa niya sa una. Muli naglagay ng ngunit umayaw na ang babae. Napunta lang upang Hindi naglaan ay labis na niyang nagustuhan ang alak na ibinigay kay Chikot, kaya ipinauwi niya ang isang bote sa matanda. Pagkalipas ng 4 na araw ay muling dumalaw si Chikot, at hindi nagtagal ay naging usap-usapan ng mga kapitbahay ang laging pag-inom ng alak ni Nanay Magloire kahit nag-iisa. Madalas siyang nakikitang sumusuray o kaya'y nakalapasay sa kaniyang kusina, sa kanyang bakuran at maging sa kalsada kung saan iniuwi siya ng mga kapitbahay na tulad ng isang nabuwal na troso. At kapag kinakausap siya ng iba tungkol sa kalagayan ni Nanay Magloire, ito ang kanyang sinasabing tila puno ng dalamati. Nakaawa namang natuto siyang uminom ng at magumun sa alak sa edad niyang iyan. Kasi kapag ang tao ay tumanda at nagkabisyo ng ganyan, wala nang remedyo riyan, maaaring ikamatay na niya iyan sa kalaunan. At hindi nga nagtagal nangyari ito kay Nanay Magloire nang sumunod na taglamig. Bago magpasko, siya ay bumagsak sa niebe at natagpuang patay ng mga kapitbahay kinabukasan. At nang dumating si Chikot para kunin ang kanyang bukid, ito ang kanyang winika. Isang kahangalan, kung hindi siya naging lasing, maaaring tumagal pa sana ang buhay niya ng 10 taon pa.